Sa ngayon, magluluto naman tayo. Bago nga pala, ako nga pala si Javi, isang nurse sa Saudi Arabia. Mainit na ang ating pan, naglagay na ako ng mantika. Ulam ko nga pala ito for 3 araw. Mainit ng mantika, nilagay ko na ang salmon sa mainit na mantika at ipiprito ko lamang ito. Meron na itong asin at paminta para mawala masyado ang lansa. At kung ganito na ang kulay ng ibabaw ng ating salmon, pwede na nating baliktarin yan. Ito na yung saktong luto ng salmon na gusto ko. Hindi masyadong overcook, hindi masyadong matigas at hindi masyadong lata. Sakto lamang sa timpla. At hinango ko na rin ng luto na ito magkabilaan. Sinunod ko na rin yung second batch ng ating salmon. Hiwa-hiwa na ito nung nabili ko. At ito nga pala ang ating recipe. Nalaga ko na ito na blanch actually itong repolyo at itong broccoli. May 2 sibuyas na hinihiwa-hiwa parang beef steak. Meron din bawang, paminta at asin, Indomie soy sauce. Indomie ang soy sauce ang ginamit ko para mas masarap. Sa same pan, same kawali, same mantika. Isinutay ko lang tong sibuyas natin para maging caramelize. Pag naging caramelize na or nalupaypay na itong mga sibuyas natin kagaya ng nandito sa ating video, pwede nating hanguin sa kahirapan. Hinango ko na agad para hindi masyadong ma-overcook kasi iluluto pa natin yan in the next round. Nag-iwan ako ng konting sibuyas, naglagay na rin ako ng bawang. Pagkalaluto ng bawang, nilagay ko na itong lutong repolyo. Laga na siya ha. And nilagay ko na rin itong nilaga nating broccoli. Cauliflower. Ano ba? Kalimutan ko na din yung tawag dyan. Naglagay na rin ako ng Indomie soy sauce, paminta at asin para mas balanse na ang ating lasa. Konting lasa-lasa na lang mamaya if ever magdagdag tayo ng lasa. Dinamihan ko ng paminta kasi mas masarap pag maraming paminta. Hinalo-halo ko hanggang magsama-sama ang mga sangkap natin. Kasi nga parang steak nga itong gagawin natin. And ito, special ingredients na ginamit ko. Soy sauce, tubig at saka cornstarch. Gusto kong paluputin yung sabaw para magmukhang steak talaga siya. Lulutuin lang natin siya hanggang lumapot yung sabaw at pag lumapot na, okay na ang ating sabaw. Pagkatapos nun, nilagay ko na rin yung ating sibuyas at hinalo-halo ko ulit upang mas lumasa na yung sibuyas sa ating gulay. Mas maraming sibuyas, mas nakakalibog. Joke lang. Sa lutong ito, nakagawa ko ng 3 araw na recipe, 3 araw na ulaman, 3 araw ko itong babaunin. So, ayun lamang po. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Sana po meron kayo nakuhang aral na naman at kunting recipe. Actually, itong mga gulay na ginamit ko is mga tira-tira lang sa ref. Last month ko pa itong gulay and blinanch ko lang para mas mukha siyang fresh ko. So, that's it. Thank you so much. See you in the next vlog. Bye!